O Our Lady of Lourdes, mapagmahal na ina at tagapamagitan na puspos ng habag, kami ay nagtitipon sa panalangin sa iyo. Nagtitiwala na ikaw ay laging nakikinig sa daing ng mga nagdurusa. Taglayang mapagpakumbabang puso, dumudulog kami sa iyo. Humihingi ng kaginhawahan sa sakit na nagpapabigat sa mga nahaharap sa malalang sakit. Sa bawat pagpatak ng luha, sa bawat hingal na buntong hininga, kinikilala natin ang lalim ng pisikal at emosyonal na pagdurusa na tinitiis ng marami. O mahal na ina, sa iyong matamis at maternal na titig, nakatagpo kami ng kaaliwan at pag-asa. Hinihiling namin na, sa iyong walang katapusang kabaitan, iyong iabot ang iyong mga kamay sa mga may sakit, na nagbibigay sa kanila ng kaginhawahan, mula sa sakit na tila walang katapusan. Nawa ang bawat sakit, bawat paghihirap, ay lumambot sa pamamagitan ng iyong mapagmahal na presensya. Naway liwanagan ng liwanag ng iyong pamamagitan ang pinakamadilim na sandali, na maghahatid ng kaginhawahan at katahimikan sa pusong nababagabag. Hinihiling namin sa iyo, O Ginang, na tulungan mo ang lahat ng nagdurusa na makahanap ng landas tungo sa kapayapaan, kahit na sa gitna ng pagdurusa. Naway maramdaman nila ang iyong pagiging malapit, ang iyong proteksyon at, higit sa lahat, ang katiyakan na hindi sila nag-iisa sa kanilang pakikibaka. Naway ang lakas ng iyong pamamagitan ay magdala sa kanila ng hininga ng ginhawa, tulad ng isang balsamo na nagpapagaling sa mga sugat ng kaluluwa at katawan. Kaya naman, Ginang, nang may panibagong lakas ng loob, naway tumingin ang bawat isa sa hinaharap ng may pag-asa. Naway umunlad ang pananampalataya, kahit sa gitna ng sakit, sa inyong mga puso, na humahantong sa inyo na maniwala na darating ang mas magagandang araw. Naway madama nila ang iyong presensya sa bawat munting himala ng pang-araw-araw na buhay, sa mga kamay na tumutulong sa kanila, sa mga salita na umaaliw sa kanila at sa mga galaw ng pagmamahal na nakapaligid sa kanila. O aming ina, palakasin mo ang pag-asa na nabubuhay sa bawat isa sa amin, upang harapin namin ang mga hamon ng may tapang at determinasyon. Naway lumiwanag ng maliwanag ang liwanag ng pag-asa, pawiin ang mga anino ng panghihina ng loob at kawalan ng katiyakan. Nawa, sa pamamagitan mo, matagpuan namin ang lakas na kailangan para sumulong, kahit na sa pinakamahihirap na kalagayan. Sa iyong walang katapusang kabutihan, humihiling din kami ng panloob at espiritual na kagalingan. Naway ang mga nagdurusa ay makatagpo sa iyo ng kapayapaang inaasam-asam nila. Naway madaig nila ang panghihina ng loob at magbago ng pananampalataya sa kanilang mga puso. Naway lumakas ang koneksyon sa Diyos sa gitna ng bagyo, na naghahatid ng layunin at katatagan, kahit na tila nawala ang lahat. At, nang may pasasalamat, kinikilala namin ang kahalagahan ng suporta ng pamilya at komunidad. O Ina, hinihiling namin na patibayin mo ang mga bikis ng pagmamahalan at pagkakaisa sa pagitan ng mga pamilya ng may sakit. Naway maging haligi sila ng suporta, napapaligiran ng pangunawa at pakikiramay, na nagbibigay ng ligtas na kanlungan sa gitna ng kaguluhan.
Naway ang bawat kilos ng pag-ibig ay maging salamin ng iyong sariling kabaitan, na tumutulong sa mga may sakit na madama ang pagmamahal at pagtangga. Hinihiling namin ang iyong pagpapala sa mga profesional sa pangangalagang pangkalusugan, na, nang may dedikasyon at pagmamahal, ay nangangalaga sa mga nagdurusa. Naway gabayan sila ng karunungan at pag-unawa, upang maibigay nila ang pinakamahusay sa kanilang sarili, at mahanap ang pinakamahusay na mga paraan, upang pangalagaan at suportahan ang mga pasyente sa kanilang mga pangangailangan. Naway ang kanilang misyon ay liwanagan ng iyong liwanag, na nagpapahintulot sa bawat pagkilos na maging isang gawa ng pagmamahal at pagmamahal. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, O Our Lady of Lourdes, sa lahat ng mga biyayang natanggap na namin at aming tatanggapin. Kahit sa gitna ng pagdurusa, nakakahanap kami ng mga dahilan para magpasalamat, dahil pinupuno kami ng iyong presensya ng pag-asa at kaginhawahan. Naway lagi nating kilalanin ang maliliit na tagumpay at araw-araw na mga pagpapala, na binabago ang bawat pasasalamat sa isang gawa ng pananampalataya at pagmamahal. O Our Lady of Lourdes, mapagmahal at mahabagin na ina, sa panahong ito ng sakit at paghihirap, ako ay sumisigaw ng kaginhawahan para sa mga nahaharap sa pasanin ng malalang sakit. Naway mahawakan ng iyong mapagkawanggawa na mga kamay ang bawat katawan na nagdurusa, bawat kaluluwang dumadaing sa kawalan ng pag-asa. Ipagkaloob mo sa kanila, O Ina, ang biyayang makatagpo ng ginhawa mula sa pisikal na sakit na nakakulong sa kanila at sa emosyonal na dalamhati na nagpapahirap sa kanila. Naway liwanagan ng liwanag ng iyong presensya ang madilim na landas ng kanilang buhay, na maghahatid ng ginhawa at katahimikan sa pusong nagdurusa. Naway muling ipanganak ang pag-asa sa bawat isa sa kanila, kahit na ang mga pangyayari ay tila hindi kayang tiisin. Mamagitan, aming Ina, upang ang pananampalataya ay maging isang parola sa gitna ng unos, na nagbibigay daan sa kanila upang makita ang isang magandang bukas, kahit na ang abot-tanaw ay natatakpan ng madilim na ula. Naway lumakas ang pagtitiwala sa mas maliwanag na mga araw, at naway ang bawat hakbang na gagawin ay maging isang hakbang tungo sa pagpapagaling, kapayapaan at pagbabago. Nakikiusap din ako para sa panloob at espiritual na kagalingan, O Ginang. Naway ang lahat ng nagdurusa ay makatagpo ng kapayapaan ng isip na lubhang kailangan nila. Palayain sila mula sa panghihina ng loob at kalungkutan na kadalasang nakapaligid sa kanila, at hayaan silang madama ang lakas ng iyong pamamagitan, na nagpapanibago sa kanilang pananampalataya na madalas nang hihina. Naway ang presensya ng Diyos ay maging kapansin-pansin sa iyong buhay, na nagdadala ng malalim na kahulugan ng layunin at koneksyon sa banal. O Ina, huwag mong kalilimutan ang mga pamilyang sumusuporta sa mga may sakit. Naway mapaligiran sila ng iyong pagmamahal sa Ina, at maging haligi ng suporta at pagkakaisa. Naway lumakas ang pagsasama ng pamilya, at naway matagpuan ng bawat miyembro sa inyo ang inspirasyon na mag-alok ng pagmamahal, pangunawa at lakas sa mga nahihirapan. Naway ang iyong pamamagitan ay magdala ng pagkakaisa,
at pagkakaunawaan sa gitna ng mga paghihirap na nagpapahintulot sa pag-ibig na manaig. Ipinagdarasal ko rin ang karunungan ng mga propesyonal sa kalusugan na nag-aalay ng kanilang buhay sa pangangalaga sa mga may sakit. Naway gabayan sila ng iyong liwanag at karunungan upang malinaw nilang makita ang pinakamahusay na paraan upang gamutin at suportahan ang mga pasyente. Naway madama ng bawat doktor, nurse at tagapag-alaga ang iyong proteksyon at inspirasyon sa kanilang pang-araw-araw na gawain, at naway maging instrumento sila ng iyong biyaya na nagdadala ng kaginhawahan at kagalingan sa mga nangangailangan. Nagpapasalamat ako sa iyo, O Lady of Lourdes, sa mga biyayang natanggap na. Kahit sa gitna ng pagdurusa, kinikilala ko ang maliliit na tagumpay na lumilitaw sa bawat araw. Naway ang puso ng mga nagdurusa ay bukas sa pasasalamat, na nagpapahintulot sa liwanag ng iyong kabaitan na sumikat sa kanilang buhay. Na, sa pamamagitan ng pagkilala sa mga pagpapalang mayroon na sila, maaari silang makaranas ng emosyonal at espiritual na kaginhawahan na nagdadala ng panibagong pag-asa at isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan. O Our Lady of Lourdes, mapagmahal at mahabagin na ina, lumalapit ako sa iyo ng may bukas na puso, naghahanap ng panloob at espiritual na kagalingan na kailangan ko. Sa gitna ng sakit na dumaranas ng aking katawan at kaluluwa, ako ay sumisigaw para sa iyong pamamagitan. Humihiling na iyong ipagkaloob sa akin ang kapayapaan ng isip na aking ninanais. Na, sa ilalim ng iyong magiliw at magiliw na titig, makakahanap ako ng ginhawa sa mga emosyonal na unos na pumapalibot sa akin, na daigin ang panghihina ng loob at kalungkutan na sumakop sa akin. Inay, tulungan mo akong mabago ang aking pananampalataya, kahit na ang mga paghihirap ay tila hindi malalampasan. Naway madama ko ang iyong presensya sa aking tabi, gumagabay sa aking mga hakbang at nagpapalakas ng pag-asa sa aking puso. Naway ang liwanag ng iyong kagandahang loob ay lumiwanag sa aking mga araw, na nagbibigay sa akin ng katiyakan na, kahit na sa pinakamadilim na oras, may banal na layunin sa aking paglalakbay. Naway maunawaan ko na ang bawat sakit, bawat luha, ay isang pagkakataon upang mas mapalapit sa Diyos at palakasin ang aking espiritualidad. Dalangin ko sa iyo, mahal na ina, na tulungan mo akong pagalingin ang mga sugat na hindi nakikita ng mata, ang mga nabubuhay sa loob ko. Naway matagpuan ko ang katahimikan na kailangan upang harapin ang mga hamon ng buhay, at ang aking kaluluwa ay mabago ng iyong biyaya. Sa bawat sandali ng paghihirap, naway maalala ko na hindi ako nag-iisa, sapagkat ikaw ay lumalakad kasama ko, nag-alok sa akin ng ginhawa at aliw. Tingnan, ginang, para sa lahat ng mga tulad ko ay nahaharap sa mga malalang sakit at naghahanap ng kagalingan hindi lamang para sa katawan, kundi para sa espiritu. Naway madama naming lahat na yakapin kami ng iyong pag-ibig at iyong proteksyon, at ang aming pananampalataya ay maging isang parola na gumagabay sa amin sa gitna ng kadiliman. Naway muling ipanganak ang pag-asa sa ating mga puso, at naway palakasin tayo ng katiyakan ng mas magagandang araw.
Naway maabot ng iyong pamamagitan ang aming mga pamilya, upang sila ay maging isang hindi matitinag na suporta sa aming mga paglalakbay. Naway matagpuan nila sa iyo ang lakas upang maging isang haligi ng pagmamahal at pag-unawa, na nag-alok ng suportang kailangan namin. Naway ang pagkakaisa ng pamilya ay maging refleksyon ng iyong kabutihan at iyong liwanag, na nagdudulot ng kaginhawahan at kaginhawahan sa panahon ng kalungkutan. Ina ng awa, hinihiling ko rin ang lahat ng mga profesional sa kalusugan na nakatuon sa pangangalaga sa atin. Naway biyayaan sila ng karunungan at pag-unawa, upang maibigay nila ang pinakamahusay na pangangalaga at pagmamahal sa bawat pasyente. Naway patnubayan sila ng iyong mga kamay, na laging nakakahanap ng pinakamahusay na paraan upang tratuhin at pangalagaan. Gawin ang kanilang gawain na isang tunay na pagkilos ng pagmamahal at pakikiramay. At kahit sa gitna ng paglalakbay na ito ng sakit at pakikibaka, hindi ko maiwasang ipahayag ang aking pasasalamat. Nagpapasalamat ako sa maliliit na tagumpay na nakamit ko na, sa bawat sandali ng kagalakan na nagbibigay liwanag sa aking mga araw at sa lahat ng biyayang natanggap ko. Naway lagi kong kilalanin ang iyong presensya sa aking buhay, kahit na sa mga paghihirap, at naway maging balsamo para sa aking kaluluwa ang pasasalamat. O Our Lady of Lourdes, mapagmahal na ina at tapat na tagapamagitan, lumalapit ako sa iyo na humihingi ng kaaliwan at pagkakaisa para sa mga nahaharap sa pasanin ng mga malalang sakit. Sa gitna ng pagdurusa at kawalan ng katiyakan, sumisigaw ako para sa ginhawa mula sa sakit na nagpapahirap sa katawan at kaluluwa. Naway hawakan ng iyong banal na liwanag ang bawat taong may sakit, na nagbibigay ng kaginhawahan sa pisikal at emosyonal na mga paghihirap na, kung minsan, ay tila hindi kayang tiisin. Nawa, sa pamamagitan ng iyong pamamagitan, makatagpo sila ng hininga ng kapayapaan at sandali ng kaginhawahan sa gitna ng unos ng sakit. Ginang ng pag-ibig at habag, palakasin sa aming mga puso ang pag-asa na, kahit sa pinakamadilim na oras, ay nagniningning na parang gabay na bituin. Naway ang mga lumalaban sa sakit ay makatingin sa hinaharap ng may pananampalataya, na naniniwalang darating ang mas magagandang araw. Naway palibutan sila ng iyong presensya, na huwag silang madama na nag-iisa sa kanilang paglalakbay, at sana'y muling ipanganak sa bawat bagong bukang liwayway, na maghahatid ng lakas ng loob na harapin ang mga hamon sa araw-araw. Ina ng lahat ng nagdurusa, ako rin ay nagsusumamo para sa panloob at espiritual na kagalingan ng bawat isa. Naway gumaling ang mga sugat ng kaluluwa at ang kapayapaan ng isip ay dumaloy sa mga pusong nababagabag. Naway ang lakas ng iyong pananampalataya ay maging balsamo na nagpapagaling ng panghihina ng loob at nagdudulot ng pagbabago. Na kahit sa gitna ng sakit, mararamdaman ng may sakit ang iyong mapagmahal na presensya, na nagpapahintulot sa kanila na mas malalim na makaugnay sa Diyos at sa pag-ibig na nagbubuklod sa atin. Sa iyo, mahal na Birhen, ipinagkakatiwala ko ang pangangailangan para sa suporta at pagkakaisa ng mga pamilyang magkakasamang naglalakad kasama ng mga may sakit.
Naway psilon palakasin sila sa pagmamahalan at pangkunawa. Maging isang hindi matitinak na haligi sa mapanggemong paglalakbay na ito. Naway ang buklod ng pamilya ay maging isang ligtas na kanlungan, kung saan ang pagmamahal at pakikiramay ay maaring umunlad, na nagbibigay ng kaaliwan at suporta sa oras ng pangangailangan. Naway madama ng bawat miyembro ng pamilya ang iyong proteksyon at magkaisa sa panalangin at pagkilos na nag-ambag sa kapakanan ng kanilang mga mahal sa buhay. Sumisigaw din kami para sa karunungan at pag-unawa ng mga propesyonal sa kalusugan na inialay ang kanilang buhay sa pag-alaga sa mga may sakit. Naway liwanagan sila ng iyong biyaya na makahanap ng mas mabuting paraan upang gamutin at suportahan ang mga nangangailangan. Naway ang bawat doktor, nurse at tagapag-alaga ay makaramdam ng motibasyon na kumilos ng may habag at pagmamahal, na sumasalamin sa kabaitan ng iyong pusong ina sa bawat kilos at salita. Kahit sa gitna ng paghihirap, gusto nating magpasalamat sa mga biyayang natanggap na natin. Naway maging liwanag ang pasasalamat na nagbibigay liwanag sa ating mga araw, na umaakay sa atin na kilalanin ang maliliit na tagumpay na, kapag pinagsama-sama, ay nagdudulot ng kaginhawahan at pag-asa. Naway matuto tayong tumingin sa kabila ng mga paghihirap, maghanap ng mga dahilan upang ipagdiwang ang buhay at pag-ibig na nakapaligid sa atin. Salamat, mahal na Birhen ng Lourdes, sa iyong laging nasa tabi, nakikinig sa aming mga pagsusumamo at gumagabay sa amin ng iyong makainang pagmamahal. O Our Lady of Lourdes, mapagmahal at mahabagin na ina, sa sandaling ito dumudulog kami sa iyo sa paghahanap ng pamamagitan. Magiliw na tingnan ang mga dumaranas ng malalang sakit, na nahaharap sa bigat ng pagdurusa sa kanilang mga katawan at kaluluwa. Hinihiling namin na sa pamamagitan ng iyong maawaing titig, makatagpo sila ng ginhawa sa kanilang sakit, kapwa pisikal at emosyonal. Naway ang iyong presensya ay magpapalambot sa init ng mga karamdaman at magdulot ng kaaliwan sa mga pusong nagdurusa. Hayaan silang maranasan ang kapayapaang nagmumula lamang sa iyo, O Ina, ang pag-asa ng mga nasa gitna ng unos ng karamdaman. Naway ang liwanag ng iyong pananampalataya ay liwanagan ang iyong mga landas, kahit na ang lahat ay tila madilim at patay na dulo. Naway madama ng bawat isa sa kanila na ang isang bagong bukang liwayway ay darating, na ang buhay ay maaring magkaroon ng mga bagong ngiti at kagalakan, kahit na sa harap ng kahirapan. Palakasin ang kanilang tapang na magtiyaga, maniwala sa mas mabuting mga araw at magtiwala sa iyong makaama na pag-ibig. At hindi lamang kami humihingi ng pisikal na pagpapagaling, kundi pati na rin para sa panloob at espiritual na pagpapagaling. Naway matagpuan ng bawat may sakit sa iyo ang isang ligtas na kanlungan, kung saan may lalagay nila ang kanilang dalamhati at pagkabalisa. Naway ang iyong pamamagitan ay magdala ng kapayapaan sa espiritu, pagpapanibago ng pananampalataya at pawiin ang panghihina ng loob na kadalasang nakapaligid sa kanila. Naway madama nila ang iyong nakaaliw na presensya, na nagpapaalala sa kanila na hindi sila nag-iisa sa kanilang paglalakbay. O Our Lady,
Hinihiling din namin na tingnan mo ng may pagmamahal ang mga pamilyang nakapaligid sa mga nagdurusa. Naway palakasin sila ng pagmamahalan, pagkakaisa at pagkakaunawaan. Naway umunlad ang pagkakaisa ng pamilya at maging haligi ng suporta sa gitna ng hamon ng karamdaman, kung saan ang bawat miyembro ay maaring maging aliw at mapagkukunan ng lakas na sumasalamin sa pagmamahal na nagmumula sa Diyos. Pagkatapos ay bumaling tayo sa mga taong nag-alay ng kanilang sarili sa pag-alaga sa mga may sakit, ang mga profesional sa kalusugan na, sa labis na pangako, ay inialay ang kanilang sarili sa paglilingkod sa iba. Hinihiling namin na bigyan mo sila ng karunungan at pag-unawa sa kanilang mga desisyon. Nawa ang bawat diagnosis, bawat paggamot at bawat kilos ng pag-alaga ay gabayan ng iyong mga kamay na nagpoprotekta. Naway makita nila sa bawat pasyente hindi lamang ang isang may sakit na katawan, kundi isang taong minamahal ng Diyos, na karapat-dapat sa lahat ng pagmamahal at atensyon. At, kahit sa gitna ng sakit at pagdurusa, hindi natin maiwasang magpasalamat. Magpasalamat sa bawat maliit na pagsulong, sa bawat sandali ng kaginhawahan, sa bawat kilos ng pagmamahal na nakapaligid sa atin. Naway umusbong ang pasasalamat sa ating mga puso na nagpapaalala sa atin na, kahit sa kahirapan, laging may mga dahilan upang ipagdiwang ang mga biyayang natanggap na natin. Naway palakasin ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng pasasalamat na naghahatid ng emosyonal at espiritual na kaginhawahan na nagpapahintulot sa amin na sumulong, laging nagtitiwala sa iyong pagmamahal at proteksyon. O Our Lady of Lourdes, mapagmahal at mahabagin na ina, lumalapit ako sa iyo ng may bukas na puso at puno ng pananampalataya. Humihingi ng iyong tulong at pamamagitan sa gitna ng pagdurusa na bumabalot sa amin. Sa oras na ito, nais kong itaas ang isang taos pusong pag-iyak para sa lunas sa sakit. Ikaw na kanlungan ng mga naghihirap, dinggin mo ang aming mga pagsusumamo. Bigyan ang mga nahihirapan sa mga malalang sakit ng biyaya ng tunay na kaginhawahan, na nagpapahintulot sa pisikal at emosyonal na sakit na mawala, na nagpapahintulot sa kanila na mamuhay ng may higit na kaginhawahan at katahimikan. Naway ang iyong presensya ay magdulot ng kaaliwan sa mga kaluluwang nagdadalamhati, nagpapagaan sa kanilang dalamhati at nagpapanibago ng kanilang lakas. Mahal kong ina, naparito rin ako upang hilingin ang pagpapatibay ng pag-asa. Sa likod ng mga peder ng sakit, ang pananampalataya ay kadalasang naupos at lumalapit ang kadiliman. Balutin, o ina, ang mga nagdurusa sa iyong pananggalang na mantle. Itanim sa kanila ang katiyakan na darating ang mas mabuting mga araw. Naway sumikat ang liwanag ng pag-asa sa inyong mga puso, kahit na ang paglalakbay ay nagiging mabigat at ang panghihina ng loob ay nagbabanta na mangibabaw. Naway madama nila ang iyong presensya, ginagabayan sila sa mga landas ng optimismo at pagpapanibago, na tinitiyak na hindi sila mawawalan ng pananampalataya sa iyong pag-ibig at banal na kabutihan. Bilang karagdagan sa pisikal na pagpapagaling, humihiling din kami para sa panloob at espiritual na kagalingan.
Naway ipagkaloob ang kapayapaan ng isip at katahimikan sa lahat ng nakadarama ng pagkawala o panghihina ng loob. Naway makatagpo sila ng kaaliwan sa iyong mga bisig, na madaig ang mga anino na nakapaligid sa kanila at i-renew ang pananampalataya na kanilang inilagay sa iyo. Naway lumakas ang kaugnayan sa Diyos na nagbibigay ng kahulugan ng layunin at kahulugan kahit sa kahirapan. Naway ang bawat pagpatak ng luha ay mapalitan ng isang pagpapala at ang bawat sandali ng kawalan ng pag-asa ay maging isang pagkakataon para sa espiritual na paglago. Sa landas na ito ng kapighasyan, hindi natin malilimutan ang kahalagahan ng pagkakaisa at suporta ng pamilya. Hinihiling namin sa iyo, Ina ng Awa, na palakasin ang mga pamilya ng may sakit, upang sila ay maging matatag na haligi ng pagmamahal at suporta. Naway manaig ang pagkakaisa, maging sagana ang pag-unawa at pagtitiyaga, at sama-samang harapin ang mga hamon na dulot ng sakit. Naway ang liwanag ng pagmamahalan ng pamilya ay magpapaliwanag sa mahihirap na sandali, na lumikha ng kapaligiran ng pagtanggap at pagkakaisa. Ina, itinataas din namin ang aming mga panalangin ng pasasalamat para sa mga taong nag-alay ng kanilang buhay sa pag-alaga sa mga may sakit. Hinihiling namin na bigyan mo ng karunungan at pag-unawa ang lahat ng mga profesional sa pangangalagang pangkalusugan. Naway gabayan sila ng iyong liwanag sa kanilang mga desisyon at pagkilos, na nagbibigay ng pinakamahusay na posibleng pangangalaga sa mga nangangailangan. Naway ang empatiya at pakikiramay ay laging maging iyong mga kasama, at naway ang bawat paglilingkod ay maging extension ng iyong pagmamahal. Sa wakas, sa gitna ng lahat ng ito, hindi natin makakalimutang magpasalamat. Nagpapasalamat kami sa maliliit na tagumpay, sa mga sandali ng kaginhawahan, sa lakas na natatagpuan namin sa iba at sa mga biyayang natanggap na namin. Kahit sa gitna ng sakit, nais nating kilalanin ang mga biyayang ipinagkaloob sa atin. Naway mamulaklak ang pasasalamat sa ating mga puso, na nagdudulot ng emosyonal at espiritual na kaginhawahan, at nagpapaalala sa atin na, kahit sa mga pakikibaka, palagi tayong napapalibutan ng pag-ibig. O Our Lady of Lourdes, salubungin ang aming mga panalangin at gawing pag-asa ang aming pagdurusa, ang aming sakit sa pag-ibig, at ang aming pakikibaka sa tagumpay. Amen.